Hi everyone, my name is April Jem Padua and welcome to my tutorial video for the Mastering Microsoft Word Personal Profile Formatting Challenge. In this video, I'll show you how to format a personal profile document in Microsoft Word using different formatting tools and keyboard shortcuts. So let's start. Let's open Microsoft Word. And then choose yung blank document lang. So, step 1 natin is mag-create tayo ng title. So, let's begin by typing my full name as the title. Full name, guys. So, yan. Na-type ko na yung full name ko. So, next naman natin is i-highlight natin tong buong text para pwede natin siyang pagandahin. Ganon. So, after kong nasulat, na-highlight ko na. So, magbibigay ako ng shortcut tip para mas mapaganda natin tong text na to. So, una is, i-bold natin yung letter by pressing Control plus B. Yun, so na-bold na natin. So, dagdagan pa natin, i-underline naman natin. Ang ipipress naman natin is Control plus U. So, nakikita naman natin na na-underline na yung buong text. So, ang next naman na tip ang ituturo ko is isa-center natin yung buong text. Isa-center align natin. Ang shortcut naman na gagamitin natin doon is Control plus E. So, yan. As you can see, guys, na naka-center na yung buong text. So, ang gagawin na lang natin dito is copy ulit natin. Then, change the font size to 24 para mas malaki. Then, palitan na natin ng Times New Roman. So, next naman tayo is, the next step naman is, I will be writing a short self-introduction. So, ipipaste ko na lang dito para mas mapadali. Wait lang. Yan. So, here's my introduction. After natin malagay yung introduction, i-highlights lang natin siya ulit. I-highlights lang natin siya ulit. Tapos, i-change natin yung font style, font size, and yung alignment niya. So, sa step na to, I will also use a shortcut tips. So, first is I will change the font. So, ipipress lang natin yung Control plus D. Yan, so nag-open yung settings niya. Ang gagawin natin dito, ipapalitan natin yung font and then yung font size. Kung ano yung gusto natin. So, ang ilalagay ko lang dito is ibobold na lang natin. So, tapos, gawin natin itong 16 para mas malaki konti. Yan. So, mas maganda na siyang tignan. Then, meron naman tayong next na shortcut ulit na ituturo. Next is, ikakopy pa rin natin to. Yan. So, ang next naman is, natin siya, italicize yung mga text. So, ang gagawin natin is press Control plus I. So, ganyan magiging kakalabasan niya. But, parang, sige, okay na yan. Then, i-left align naman natin siya. Ang ipipress naman natin dito, i-copy natin pala. Ipipress naman natin dito is Control plus L. So, nagilid na natin siya. So, punta naman na tayo sa next step. So, after natin after natin magawa to, makikita na natin yung different formatting styles na nag-stand out na siya. So, next naman natin is yung next step. Next step naman natin is maglalagay ako ng bulleted na hobbies ko. So, I'm adding a skills or hobbies list. So, now I'm going to add a bulleted list of my hobbies. So, to have a bulleted here,
I will show you a shortcut again by not pressing directly doon sa bullet symbol. So we just need to press Ctrl plus Shift plus L. So let's try it. Sulat na natin yung hobbies para mas maganda tignan. Hobbies. I-highlights natin ulit. Then change the Times New Roman, bold, and then gawin na lang natin itong 18. Ayan, 18 na lang para mas malaki. So, next natin, naka-center siya. So, next naman natin dito is yung bullet na. Yung sinabi ko kanina, itatype natin. Control plus Shift plus L. So, yan, may bullet na tayo. So, maglalagay lang ako ng 5 hobbies ko. Yan. Then next, maglilist ako ng 5 hobbies ko dito. So, second naman natin is next. Ayan. So, after nating sulat yung hobbies, double tap ko ulit ito para ma-highlights natin. Then, itong mga ito naman is i-bold ko and papalitan ko ng font style. Wait lang. Gawin na lang natin itong Times New Roman ulit. Bold natin. Ayan. So, yan, we're almost done na. So, let's proceed naman sa next or sa last na step natin, which is yung pag-insert ng image. So, let's add an image of myself now. I'll go to Insert, and then maghahanap ako ng image dito sa device ng laptop ko. Dito sa laptop. Stop tayo. Hanap lang tayo dito. Ito na lang. So, insert na natin. Yan, masyado siyang malaki. So, liliitan lang natin ng very light. Hindi pala. Liliitan pa natin ng konti pa. Yan. So, after inserting the picture, I'm going to apply text wrapping. I'll right-click the image, go to wrap, and select square. So, tap the image, wrap, then choose natin yung square. Yan, square. And then, gagamit tayo ulit ng shortcut dito. So, to quickly cut yung image, I use Ctrl plus X and Ctrl plus B. So, try natin. Ctrl plus X, Ctrl plus B. So, ito na siya. Ilalagay lang natin dito para maganda tignan. Konti pa.
Ayan. So, dapat ganito yung magiging kakalabasan niya. Then, we're done. So, for the final touch, I'll press Ctrl plus S again to save all my changes. So, press lang natin yung Ctrl plus S. Save. So, save lang natin. So, na-save na to sa device. Na-save na to sa device. So, let's check ulit. So, check natin kung na-save nga ba siya. Yun. Ito na yung gawa natin. So, we're done. So, to recap, I've shown you how to format a document using a title, a intro paragraph, and an image, all by using keyboard shortcuts like Ctrl plus B, Ctrl plus U, and Ctrl plus E, and more. So, thank you for watching my tutorial. I hope this helps you format your own documents with style and confidence.